Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 771 hanggang Kabanata 800. Kabanata 771. Kumakabog ang dibdib ni Queenie sa kaba habang nakatingin mabatuan ang mata. Nagawa ang spot-on guess ni Queenie naguguluhan. Mukhang tama ang ginawa niya nang tanungin niya ang iba pang mga gods of war na humanap ng dahilan kapag dumating sila. Ikaw dapat. Minsan na kitang nakita sa battlefield. Talagang tugma ang iyong taas at figure sa Supreme Warrior. Pumulwak si Queenie sabay kuha ang katahimikan. Tumango. Itago mo sa akin to, ha? Ayokong malaman ng iba na ako ang Supreme Warrior. Pero syempre, sikreto ko lang. Sa sobrang tuwa ni Queenie ay halos maiyak na siya. Masiglang sigaw ni Queenie at sumugod para yakapin hindi makontrol ang kanyang mga impulses. Sobrang excited ako. Sobrang excited na ako. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kailangan kong yakapin ang aking idolo. Queenie, babalik na si Selena. Natigilan sila na sa kilos ni Queenie. Tumingon sila na at nakita niya sa di kalayuan si Selena na palabas ng palikuran. Tila natanggal ang panga ni Selena nang mapansin niya ang nangyari sa kanyang pagkawala. Iniisip niya kung nag-hallucinate ba siya. Ano ang nangyayari? Diba sabi nila Lana yun at na nagkaroon ng isang hindi tiyak na relasyon? Bakit nakayakap si Queenie? Hindi niya maaaring pagsamahin ang dalawa at dalawa kahit na iniisip niya ito ng malalim. Bagamat si Queenie ay hindi manlilinlang o kaakit-akit tulad ni Lana, siya ay isang magandang babae sa kanyang sariling mga karapatan. Posible bang may relasyon ang dalawang babaeng ito? Umiti ng mahina si Selena bago siya naglakad patungo. Nagulat si Queenie nang marinig ang babala ni Lana at mabilis itong bumitaw kahit na ang kanyang mga ugat ay frazzled pa rin sa kaguluhan. Itong Reyna ng Digmaan, na lubos na iginagalang ng iba, ay naging fangirl at that instant. Tinubukan ni Queenie ang lahat para mapanatili ang kalmado. Umiti siya at nahihiyang nagpaliwanag, pasensya na, Selena, masyado akong na-excite. Ako lang. Ngayon ko lang na-realize na parang isang idol na kilala ko kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Idol, nagtataka si Selena kung ano ang nangyayari. Tumingin siya maingat ngunit hindi matukoy kung sino mukhang. Inamin niya ay medyo gwapo, ngunit hindi siya nakikihawig sa sinumang sikat na idolo. Ito ba ay isang hindi kilalang idolo? Oo, ito ay isang taong napakalakas sa aming dibisyon. Idol ko siya. Mabilis na napaisip si Queenie at nagpaliwanag sa sarili. Tawakas ay napagtanto ni Selena ang sinasabi ni Queenie. Nakikita ko. Pinag-uusapan mo ang tungkol sa isang tao sa hukbo. Pinilit ko ang aking ulo para sa sino man sa partikular, ngunit hindi ko mahanap ang idolo na katugma. Nagpahinga muna sila doon ng ilang oras umalis kasama si Selena. Pagkaalis ng dalawa, nilinggan ni Lana si Queenie. Tamapait at hindi makapaniwalang ngiti, sinabi niya, muntik mo nang ilantad ang Supreme Warrior. Ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap ko ang Supreme Warrior. Oh my God, ngayon ko lang talaga siya nagawang yakapin. Pag-uusapan ko ito hanggang sa araw na ako ay mamatay. Si Queenie ay muling nasa sabik at ang kanyang dignidad bilang Reyna ng Digmaan ay wala kahit saan. Kabanata 772. Nagulat si Lana sa mga kalokohan ni Queenie at sinabi ng huli, you should wait for another 10 days. Sa oras na iyon, ang iba pang mga Diyos ng Digmaan ay narito at magagawa mong kumuha ng larawan kasama sila. Makakakuha ka ng pagkakataong pag-usapan ang lahat ng gusto mo noon. Hindi ba? Oo. Tiyak na tama ka. Hindi mapakali si Queenie nang maisip niya iyon. At may ngiti sa labi, idinagdag niya, hindi ko akalain na makakadalo ako sa seremonya ng kasal ng Supreme Warrior at ng kanyang asawa. Nangangahulugan ito na nasaksihan ko ang isang makasaysayang sandali. Tingnan mo kung gaano ka nasa sabik. Tumawa si Lana. Nagmamadali ka pa bang bumalik ngayon? Hindi. Talagang hindi. Bakit ako babalik? Kailangan kong manatili dito at dumalo sa kasal. Napaisip si Queenie at nagpatuloy sa pagsasabing, by the way,
Since this is the Supreme Warrior's wedding, how much should I give as their present? Paano kung 1 bilyon? Maliit kaya iyon? Hindi. Kailangan kong bigyan siya ng 2 bilyon. Pagkatapos ng lahat, ito ang kasal ng Supreme Warrior, at ang 1 bilyon ay napakaliit para kumatawan sa aking sinseridad. Hindi nakaimik si Lana. Queen of War Lynch, mas maganda kung manatiling kalmado ka, okay? Sobra kung bibigyan mo siya ng 1 o 2 bilyon. Hindi mo ba ilalantad sa iba ang kanyang pagkakakilanlan kung ginawa mo iyon? Hindi ba sisimulan ng iba ang pagtatanong nito? Bukod doon, hindi ko akalain na ang ibang mga gods of war ay magbibigay ng ganoong kalaking halaga. Kung ganoon, magkano ang dapat kong ibigay? Nababaliw na ako, hindi ako makapag-isip ng maayos. Tuwang-tuwa pa rin si Queenie. Nang makalabas sila sa God of War Mansion at sumakay si Selena ng taxi at dumiretso sa bagong internet cafe ni Ben. Mukhang maganda ang takbo ng internet cafe. Mukhang maganda ang negosyo. Team Selena, na sinundan ng isang maikling chuckle habang lumilingon sila sa ikalawang palapag ng internet cafe. Samantala, kausap ni Ben ang cashier. Tiyak na nag-e-enjoy din ang mga taong sumama sa kanya, gaya ni Elaine, na nandoon para protektahan siya. Out of the blue. Excuse us. Puhalang galang. Sumugod ang ilang gangster na may hawak na baseball bat. Tinulak nila at palayo si Selena na may mapagmataas na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang naglalakad sila. May problema ba si Ben? Bahagyang nag-alala si Selena nang tasahin niya ang sitwasyon. Palagay ko hindi, nakasimangot. Paano kaya na-offend niya ang isang tao noong kasisimula pa lang niya ng negosyo niya? Sa tingin ko ang mga taong ito ay naririto para manggulo. Naglakad ang mga gangster sa likod ng counter bago ang isa sa kanila ay agresibong nagsalita. Sabi ng boss namin, naaabala ang internet cafe mo sa amin. Mas maganda kung close up ka bukas, get it? Kung hindi, sisirain natin ang bawat kagamitan dito. Nakaharang kami sa daraanan mo. Napangisi si Ben pagkatapos niyang marinig ito at sinabing, lalabas na kayo. Ang negosyo ng iyong internet cafe ay masama dahil ang iyong serbisyo ay masama. Bukod pa riyan, masama at luma ang mga kagamitan mo. At narito ka para sirain ang lugar dahil masama ang negosyo. Ang isa sa mga lalaki na may kulay dilaw na buhok ay nagtaas baba na mahinang kumatok sa counter gamit ang kanyang baseball bat. Bata, wala kaming pakialam sa mga bagay na iyon. Close up na lang bukas baka hindi na tayo magpipigil. May death wish ba ang amo mo? Dumapit si Elaine at ang 2 pang magagandang bodyguard, nagdilim ang mga ekspresyon sa galit. Oh, at mayroon kaming 3 magagandang babae dito. Sok. Hindi ko inaasahan ito. Hindi katakatakang maganda ang negosyo dito. May mga magagandang waitress sila. Napalunok ng laway ang isa sa mga lalaki nang makita ang 3 pares ng paa na maaaring tumagal ng ilang araw. Kuya, tingnan mo ang mga salita sa kanilang damit. Bodyguard ng pamilya Taylor. Ano ang nangyayari? Bahagyang natakot ang isa pang lalaki. The yellow-haired guy merely scoffed, huwag kang matakot, ilang babae lang sila. Ang dami naming kasama. Sa tingin mo ba hindi natin ito maaayos? Sinong mga bodyguard ang tahasang magsasabi na sila ay mga bodyguard sa kanilang mga damit? Nagsisinungaling lang sila sa amin sa pagtatangka ng taktika ng pananakot. Kabanata 773. Tama ka. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng mga bodyguard na tahasang nakasulat sa kanilang mga damit ang kanilang mga posisyon. Ang lalaking natakot sa una ay napahinga ng maluwag sa pag-iisip. Napakaganda talaga ng mga babaeng ito. Posible bang ang internet cafe na ito ay nagbibigay ng iba pang espesyal na serbisyo? Bakit pa magiging maayos ang negosyo nila kung hindi naman totoo? Ay oo. Bakit hindi ko naisip iyon? Kumikislap ang mga mata ng dilaw na buhok habang nilalamas ang laway. Mga bastos, nagkatinginan si Elaine at ang 2 pang bodyguard bago sabay na umaban. Sa isang kisap mata, bumagsak ang buong grupo ng mga gangster sa lupa habang sila ay humahabulbol sa sakit. Bumiti. Mukhang hindi ko na kailangang makialam, may ibang mag-aayos nito para sa akin. Mukhang matalino ang pagpili niya ng mas maraming bodyguard.
Kahit papaano, mapoprotektahan nila ang kanyang pamilya sa karamihan ng mga pangyayari. Pero na, ilang sandali pa ay nagpumiglas ang mga gangster bago sila makabangon. Tatakot, ang mga gangster ay nagtakbuhan na parang nalunod na mga daga habang ang kanilang mga mata ay puno ng pangamba. Ate, kuya, bakit kayo nandito? Ben, nang mapansin at Selena, nakangiting sinalubong sila. Libre kami at walang trabahong dapat tapusin, kaya pumunta kami para tingnan kung kumusta ka na. Tumingin si Selena kay Ben na may masayang ngiti sa labi. Kawakas ay lumaki na si Ben. Salamat sa pag-iisip mo sa akin ng mabuti, ate. Nag-lunch na ba kayo? May gusto ka bang magkaroon? Libre ko, umalaklak si Ben. Oo, kumain na kami. Nandito lang kami para tingnan, wala nang iba. Panatag may kasamang ngiti. Mukhang maganda ang takbo ng negosyo mo. Masaya kami para sa iyo. Doon ay ibinaba ni Ben ang kanyang ulo. Nahihiyang sabi niya, ate, kuya, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Ako, kinikilig ako. Kailan ito nangyari? Sino ito? Napakabilis ng nangyari. At nagulat si Selena nang marinig nila ang anunsyo ni Ben. Kung tutuusin, si Ben ay hindi nakikipag-ugnayan sa ibang mga babae at palaging abala sa internet cafe. Ito ay si Elaine. Nahihiyang hinailan ni Ben ang kamay ni Elaine at ipinakilala sa kanila. Namumula ang pamumula ni Elaine sa kanyang mga pisngi nang mahamon niyang sinabi, Master, Lou, sumasang-ayon ka ba sa amin? Ay sa ibabaw ng buwan. Kalokohan, syempre tayo. Paanong hindi natin ito maaaprubahan? Walang alinlangan na si Elaine ay isang magandang babae, ngunit walang nakakaalam na makikipag-date siya kay Ben pagkatapos nilang magsama nitong ilang araw. Talagang natutuwa ako dito. Excited din si Selena. Sinabi niya kay Ben, Ben, nakikita ko na si Elaine ay isang mabuting babae, at siya ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa kay Zina. Huwag mo siyang pababayaan, ha? Kailangan mo siyang pahalagahan ng mabuti. Huwag kang mag-alala, Selena. Is a weakling, so he won't even dare hurt my feelings. Magiging okay kami basta hindi ko siya sasaktan. Pabirong sabi ni Elaine, isang matamis na ngiti ang nagpapaganda sa mukha niya. Bukod dito, hindi siya mananalo kung sakaling mag-away kami. Kabanata 774. Doon lang naalala ni Selena na bagamat mukhang masunurin at cute si Elaine, hindi siya regular na babae. Ang kanyang martial arts ay mas mahusay kaysa kay Ben ng 100 beses. Gayunpaman, alam niyang si Ben ay isang tao na buong pusong nagpahalaga sa kanyang kasintahan, kaya natitiyak niyang hindi nito aaapi si Elaine. Sila ay talagang isang tugma na ginawa sa langit. Alright, I'm really happy na magkasama kayong dalawa. Aalis na tayo ngayon. Umiti si Selena at akmang aalis na. Selena, since nandito ka nakasama and this is an internet cafe, why don't you guys spend 1 to 2 hours here? Halina't suportahan ang aking negosyo. Ang bastos na sagot ni Ben. Nagbibiro ka ba? Sa tingin mo ba tayo ay mga tao na mahilig mag-surf sa internet ng ganoon? Sige, yun lang. Bye. Tumingon si Selena habang kumakaway kay Ben. Samantala, Elaine, inaabot ko si Ben sa iyo. Siya ay isang mahiyain na tao at hindi gumagawa ng inisyatiba sa halos lahat ng oras. Alam namin ito dahil matagal na niyang nakasama si Zina, pero hindi niya ito ginalaw. Maging mas proactive, okay? Tinutokso. Master, ano ang pinagsasabi mo? Isa akong batang babae. Paano ako gagawa ng inisyatiba kung ang lalaki ay walang aktibong ginagawa? Hindi ako maluwag na babae. Namula ang mukha ni Elaine ng pulang-pula. Hindi niya akalain na may mga pagkakataon na ang lubos na iginagalang na Supreme Warrior ay gagawa ng mga ganoong biro. Nako, Elaine, hinihiling mo lang. Sumulyap si Ben kay Elaine bago ito mabilis na hinalikan sa pisngi. Hindi akalain ni Elaine na magiging matapang na kumilos si Ben at hahalikan siya sa harap ng napakaraming tao sa internet cafe. Dahilan nito ay agad siyang napahiya. Ito rin ang unang beses na gumawa si Ben ng ganito katapang at tumakbo siya sa malayo pagkatapos niyang halikan si Elaine na para bang natatakot siyang masagasaan nito.
Nawala ang mga chuckle sa labi ni Elaine nang makita niya si Ben na kumari pa ng takbo. Halika dito, hindi kita papatulan. Huwag mo akong itulad sa isang baliw. Ikaw. Hindi mo ako papatulan. Hindi ka galit. Hindi makapaniwala si Ben habang maingat na naglakad patungo kay Elaine. Bigla siyang hinawakan ni Elaine ng mahigpit at hinahila palapit para mahalikan niya ito sa pisngi. Gusto rin kitang halikan. Hindi pwedeng ikaw lang ang may makukuha dito. Ay nako. Nagtatalon si Ben sa tuwa at maraming tao sa internet cafe ang nagsimulang pumalakpak at nagyaya pagkatapos nilang makita ito. Tumawa si Ben sa tuwa habang bumubulusok sa mga tao, napakasaya ko. Ituturing ko ang bawat customer dito ng 2 oras na libreng oras. Salamat boss, ang boss ay ang pinakamahusay. Natuwa ang bawat customer sa cafe sa anunsyo ni Ben. Natutuwa sa mga pangyayari at masayang umalis si Selena. Kabanata 775. Gama ng pakiramdam ni Selena. Nag-aalala siya noon kung paano pinamunuan ni Ben ang kanyang buhay sa gulo at nag-aalala rin siya sa pagpapakasal niya kay Zina. Alam niya sa kanyang loob na si Zina ay hindi mabuti para kay Ben. Ang batang babae ay masyadong calculative at mahilig sa mga peking bagay. Si Elaine ay mas dalisay kung ihahambing kay Zina at nakatulong ito na si Elaine ay mas maganda rin. Dahil pareho silang may malinaw na schedule para sa araw na iyon, pumunta silang dalawa para sunduin si Kylie sa paaralan. Hindi na kailangang sabihin, natuwa si Kylie nang dumating ang kanyang ina at ama para sunduin siya mula sa paaralan. Baka sa mukha niya ang pananibig. Nagpahinga ng maayos ang lahat ng gabing iyon. Ginhaising ni Fiona si Selena at umagang umaga. Ano po, inay? Gusto ko pang ituloy ang beauty sleep ko. Bakit mo ako ginhaising ng madaling araw? I don't need to work nowadays, ungol ng isang dismayadong Selena. Nakatulog siya kagabi at pagkatapos ay nangyari ito nagmumungkahi na komento ni tungkol sa pagkakaroon ng pangalawang anak. Siyempre, late na silang dalawa natulog. Gustong magising ni Selena mamaya dahil pagod pa rin siya. Hindi niya akalain na gigisingan siya ng kanyang ina ng 8:00 ng umaga. Makinig sa akin. Ang isa sa aking matalik na kaibigan na nagpakasal sa isang tao sa ibang bansa ay bumalik pagkatapos ng 10 taon mula noong huli niyang paglalakbay pabalik. Tinawag niya ako at gusto niya tayong i-treat ng pagkain. Kunin ng isang halatang excited na si Fiona. Siya ay nagpapakain sa iyo, ina, at maaari kang pumunta ng mag-isa kung ganoon. Bakit kailangan mo kaming gisingin? Hindi kami interesadong kumain kasama ang iyong matalik na kaibigan. Hindi namin siya kilala. Napatulala si Selena sa katwiran ng kanyang ina. Inikat niya ang kanyang mga mata sa kanyang ina at handa nang bumalik sa kama. Tayo. Huwag ka nang bumalik sa pagtulog. May dahilan kung bakit ko kayo ginigising. Ito ay hindi lamang isang normal na pagkain. Nagkaroon ng kakaibang sakit ang tatay ng matalik kong kaibigan. At mula noon alam kung paano pagalingin ang mga tao, sa palagay ko maaari siyang pumunta at tumulong na tingnan. Inaila ni Fiona si Selena pabalik para maupo. Dahil pupunta ang asawa mo, kailangan mo siyang samahan at pumunta rin. Bukod doon, itong matalik kong kaibigan ay medyo mayaman sa ibang bansa. Narinig ko na nagpapatakbo sila ng isang malaking kumpanya doon. Seryoso ka ba? Oo naman, marunong magpagaling ng tao, pero hindi niya kayang gamutin lahat ng sakit, tama ba? Tumingin si Selena habang nag-pout siya. Umiti. Well, halos lahat ng sakit kaya kong pagalingin. Kahit na ang medical skills ni Ethan Hayes ay hindi kasing husay ng sa akin. Sige. At nagsisimula ka na namang magyabang, pagsang-ayon ni Selena, bagamat may maliit na ngiti sa kanyang mukha. Sige, alis na tayo. Hayaan mo akong magayos ng sarili ko at maghahatid ako ng pagkain. Tama iyan. Hindi ba't nakakatuwang kumain tayo ng walang bayad? With a pleased grin on her face. Fiona then told Selena, by the way, dalhin mo ang pinakamahal mong bag at isuot mo ang mamahaling alahas mo, Selena. Naalala ko kung paano kami minsan mahirap at nakikita ko na kahit ang matalik kong kaibigan ay minamaliit ako.
Ngayong mayaman na ako, hindi ko nahahayaang maulit iyon. Nay, parang hindi kayo sasama sa isang reunion ng best friend mo. Parang magpapakita ka lang. Napasimangot si Selena. Kailangan bang iparada ang sarili sa harap ng iba? Kalokohan. Mayaman na ako ngayon, at tama lang na magparangalan ako kahit anong gusto ko. Years ago, nangagaw siya ng lalaking nagustuhan ko at nahulog ang lalaking iyon sa pera niya, galit na sabi ni Fiona. Kahuli, nalaman niya na ang lalaking ito ay may mga karelasyon na iba pang mga babae ng sabay-sabay, at nagpunta siya sa ibang bansa pagkatapos nilang maghiwalay. Tinong mag-aakalang magpapakasal siya sa isang lalaki habang nasa labas siya. At taga-Daxia din ang lalaking iyon. Wow, inay, hindi ko alam na mayroon ka ng kwento noon pa man. Nakangiting sabi ni Selena pagkatapos niyang maghugas ng mukha. Kaya kinasal ka sa tatay ko mamaya, ha? Nakuha mo ang iyong mga kamay sa isang young master mula sa isang third class na aristokratikong pamilya. Talagang hindi. Ang pamilyang Taylor ay hindi isang pangatlong klaseng aristokratikong pamilya noong panahong iyon. Bagaman sila ay itinuturing na isang mayamang pamilya na nagnenegosyo. Diretsong sagot ni Fiona, hindi nagpapatalo sa paligid. Tayang naman ang tatay mo na disappointing tao at walang gaanong talento sa negosyo. I spent my life in a wretched way kahit kasal na ako sa kanya. Kabanata 776. Ang komento ni Fiona sa ama ni Selena, ang kanyang sariling asawa, ay natigilan kay Selena hanggang sa wala na siyang tamang salita na masabi. Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Fiona. Inay, napakabuting tao ni tatay. Siya ay hindi bababa sa isang tao na hindi gaanong nagsasalita at medyo tapat. Siya ay itinuturing na isang responsableng tao at hindi matigas ang ulo at dapat kang masiyahan sa kanyang pagkatao. Bukod doon, hindi pa siya tumitingin sa ibang babae all this while, right? Agad na natigilan si Fiona nang matapos magsalita si Selena, siya. I wouldn't mind if he get another wife if she's a really capable person. On the flip side, kung wala na siyang kakayahan at gusto pa niya ng ibang asawa, tuturuan ko siya ng magandang leksyon. Huminto muna si Fiona dito bago nagpatuloy. Sa isang segundong pag-iisip, kung kaya niya akong bigyan ng 10 milyon buwan-buwan para makagastos ako sa loob ng puso ko. Hindi ko man lang titigan kung may 2 o 3 asawa pa siya. At hindi nakaimik si Selena nang marinig nila ang sinabi ni Fiona. Mukhang nahilig talaga si Fiona sa pera. Pagmaneho tayo ng Rolls Royce, sabi ni Fiona papasok na sana sa ibang sasakyan. Tumawa siya bago idinagdag, mas mahal ang kotseng ito kaysa sa iba pang mga kotse. And Selena were dumbfounded for the nth time dahil sa mga choices and words ni Fiona. Pumayag na lang sila at sumakay sa Rolls Royce at umalis. Pumasok ang Rolls Royce sa compound ng isang Grand Lucong Hotel at pumarode sila sa underground car park bago sila pumunta sa lobby sa pamamagitan ng elevator. Nagpalingalinga si Fiona bago binati ang isang babaeng nasa edad 40 na nakatayo di kalayuan sa kanila. Nako, Irene. Ang tagal nating hindi nagkita. Halos hindi kita makilala. Pinangunahan niya at Selena patungo sa babaeng iyon. Fiona, matagal na. Ang babae ay nakasuot ng napakabigat na makeup at may tatak na bag sa kanyang mga bisig. Habang papalapit sa kanya si Fiona at ang kanyang kumpanya, idinagdag ni Irene, "You look good, Fiona. Mahusay ang iyong ginagawa sa pagpapanatili ng iyong sarili at mukhang kargado ka rin. Ito. Ang bag na ito ay galing sa Hermes, tama ba? Sok. Isa kang mayaman na babae ngayon." Napalingon naman si Irene at Selena. Umiti siya at nagtanong, at ang dalawang ito ay, ito ang aking anak na babae, si Selena, at ang aking manugang, nakangiting sagot ni Fiona. Nasiyahan siya nang mapansin mismo ni Irene kung gaano siya naging mayaman. Nako, lumaki na ang anak mo. Siya ay may napakahusay na ugali at isang tunay na kagandahan sa bot. Hindi maikakailang maganda ang anak ng klase naming Belle. Puri ni Irene sa kanila. Hindi mawala sa mukha niya ang ngisi ni Fiona. O ikaw, tumigil ka nga sa pagsasalita dyan. Ang pagiging class belle ay ilang taon na ang nakalipas.
Walang kasinungalingan, si Fiona ang pinakamagandang babae sa klase nila noon. Ay, oo. Ito ang asawa ko, si Lawrence Watson, at ang anak ko, si Jaden Watson. Nakangiting pakilala ni Irene sa mga lalaking nakatayo sa tabi niya. Ang isa sa kanila ay ang kanyang anak at ang isa ay ang kanyang asawa. Kabanata 777. Sa kabila ng kanyang maliit na katawan, ang tangkad ni Lawrence ay nagbigay sa kanya ng imahe ng isang matipunong lalaki. Siya ay may isang tabako sa kanyang bibig na kung saan siya ay nasa kalahating paraan. Ilang sandali niyang sinukat sina Selena at Fiona bago ito nakangiting sinabi. Nabalitaan ko mula kay Irene na ang kanyang matalik na kaibigan dito ay ang pinakamagandang babae sa kanyang klase, at ngayong magkaharap na tayo, nakikita ko na ikaw. Talagang nakamamanghang. Ang iyong anak na babae ay nasa hustong gulang na, ngunit ikaw ay kaakit-akit pa rin. Mukhang nasa 30 ka na. Nako, Mr. Watson, masyado kang mapagbigay. Ang matalik kong kaibigan na ito ay isa rin sa mga pinakamagandang babae sa aming klase. Hindi napigilan ni Fiona ang ngiti sa kanyang mukha. Ang grupo ng tatlo sa kanyang harapan ay mga taong mula sa matataas na uri, at ang kanilang 20 o higit pang mga bodyguard ay mga lalaki mula sa ibang bansa. Ang mga bodyguard, kabilang ang 2 lalaking may kulay, ay mukhang malakas. Napatingin si Fiona sa medyo chubby na binata sa gilid nila. Mukhang gwapo din ang anak mo. Datarante sa piniling salita ni Fiona. Habang si Jaden ay hindi pangit na lalaki, hindi rin naman siya gwapo. Lahat sila nagsasabi niyan. Ano ang magagawa ko? Lahat ng mayayaman mukhang gwapo. Medyo mayabang nang ngiti si Jaden habang idinagdag. Mukhang maganda ang takbo ni Daxia at mabilis ang pagdevelop, pero pakiramdam ko hindi kasing ganda ng Amerika ang hangin dito. Ang kapaligiran doon ay mas matamis at mas maganda kumpara sa lugar na ito. Naasar talaga ako nang marinig ang mga ganyang salita. Kung ibang lalaki palang imbes na anak ng matalik na kaibigan ni Fiona, buong lakas niya itong sinampal. Ang lalaking ito ay mula sa Daxia. How dare he say something like this just after living several years overseas? Totoo ba yan? I'm so sorry na kailangan mong magdusa dito. Nagtataka ako kung bakit ka pa bumalik kung ang hangin dito ay napakasama. Habang hindi siya mailagay sa kanyang lugar sa oras na iyon, hindi niya maiwasang hindi makabalik kay Jaden. Kung wala tayong gagawin dito at hindi na kailangang ibalik dito ang lolo ko para magpagamot, hindi na ako babalik. Dapat tingin si Jaden at ngumiti ng malamig. Maganda ang pananamit ng asawa at biyenan mo, pero ang pangit ng suot mo. Hindi ka ba marunong magbihis dahil kakain ka sa ganoong klaseng hotel? Tumawa lang. Parang hindi naman masama. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar, at sa palagay ko ay sapat na ito. Tumingin sa damit niya. Medyo bago at malinis ang kanyang damit, kaya hindi niya naramdaman na may mali. Hindi siya makakabili ng ganoon kamahal na damit kung hindi siya hiniling ni Selena at Fiona na bumili ng ilang mas magandang damit. Sa kanyang opinyon, ang mga damit ay dagdag. Hindi niya akalain na ang ganoong damit ay tatawanan ng iba. Gayunpaman, may saysay ang sinabi ni Jaden habang nakasuot sina Selena at Fiona ng mga damit na nagkakahalaga ng 10,000 ang isang piraso. Kumpara sa kanila, parang wala sa lugar ang suot niya. Nagdilim ang mukha ni Fiona sa narinig tugon ni. Naalala niya kung paano niya pinaalalahanan lamang si Selena na magbihis ng maganda sa kanyang pagmamadali, kaya't nakalimutan niyang paalalahanan. Nakita niya itong nakasuot ng bagong damit kaya naisip niya na mas mahal ang suot nito. Hindi naisip ni Fiona na ang suot niya ay isang bagay na nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar. Na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha, si Fiona ay mahinang tumawa at sinabing, ang aking manugang ay hindi partikular na tao. Marami talaga tayong damit na nagkakahalaga ng 10,000 at 100,000. Casual lang ang suot niya ngayon. Pinatigas ni Fiona ang kanyang tingin gaya ng sinabi niya, tingnan mo. Nandito ka para makilala ang kagalang-galang na Mr. Watson. Paano ka magdamit ng casual? Pakiingatan ang iyong imahe sa hinaharap, okay? Sa halip ay hindi nasisiyahan doon. Iniling sa kanya ni Fiona na pasayahin ang kabilang partido kapag sila ay mga taong mayabang.
Dahil lang ba sa naglakbay sila sa maraming bansa at mayayamang tao? Okay lang, okay lang. Bumaba na tayo. Nakapag-book na ako ng private room para sa atin. Tumawa si Lawrence at pinagaan ang sitwasyon. Kabanata 778. Naguguluhan ako kung paanong ang isang lalaking mahilig pumili ng damit na isusuot sa ilang okasyon ay makakakuha ng napakagandang asawa. Iniisip ko kung paano ka naging maswerte. Dapat tingin si Jaden muli bago siya tumalikod upang maglakad patungo sa elevator. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ako, kinuyam ng mahigpit ang mga kamao at handang tumakbo palapit sa kanya. Isang hakbang pa lang ang nagawa bago siya sumbatan ni Selena. Pinigilan niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga mata, at pagkatapos lamang na nauna sa kanila ang lahat ay sinabi niya, bakit mo pinapahalagahan ang sinasabi ng mga basurang tulad niya? Huwag na natin siyang pansinin, at aalis na tayo pagkatapos nating kumain. Ang mga taong ganito ay nag-iiwan ng masamang lasa sa aking bibig. Hindi ako sasama kung hindi lang kami pinilit ni nanay na pumunta. Sige, mabilis na napigilan ang kanyang galit matapos siyang suyuan ni Selena. At sinabi niya sa kanyang sarili na huwag bumaba sa antas ng gayong mga basurang tao. Hindi nagtagal ay pumasok ang grupo ng mga tao sa isang pribadong silid na pinalamutian ng maayos. Lahat ng tao ay maaaring mag-order kung ano ang gusto mo sa nilalaman ng iyong puso. To be honest, I grew up overseas at bihira akong kumain ng ganitong klaseng pagkain. Hindi ko talaga gusto ang mga pagkain dito. Umupo siyang Master Watson at mayroon pa ring aloof attitude. Tahiyang ngumiti sina Selena at Fiona bago kinuha ang menu at nagsimulang umorder ng mga pagkain. Jaden, mag-iingat ka sa pagsasalita. Bagamat lumaki ka sa ibang bansa at bihira kang tumuloy sa Daxia, kami ng nanay mo ay mga Daxian. Bilang default, isa ka ring Daxian na may dugong Daxian na dumadaloy sa iyo. Naiintindihan mo ba? Matalim na tinitigan ni Lawrence ang kanyang anak habang nagpatuloy. Ang digmaang nangyari sa pagitan ng dalawang bansa kamakailan ay medyo nakakahiya para sa mga taong may katayuan natin. Nakakahiya? Anong nakakahiya doon? Hindi ba sinabi lang ni Uncle Watson na lahat tayo ay Daxians? Ito ay walang nakakahiya, tama. Casual na sagot nito sabay ngisi. Tsay, bagamat kami ay mga Daxians, kami ay itinuturing na mga Amerikano dahil kami ay nanirahan doon sa loob ng mahabang panahon, at ito ay lalo na para sa aking anak. Siya ay nakatira doon mula sa isang murang edad, at siya ay bihira bumalik sa Daxia. Ito ang pangatlong beses niyang bumalik dito, at kami ang espesyal na nagnanais na ang dalawang bansa ay hindi pumunta sa digmaan dahil mayroon kaming damdamin para sa parehong mga bansa. Napabuntong hininga si Lawrence at walang magawang ekspresyon sa mukha. Nagsimula na namang ngumiti ng malamig nang marinig niya ito. So yun ang ibig mong sabihin. Pagkatapos ng medyo detalyadong paliwanag, parang halos maging residente na kayong dalawa ng dalawang bansa. Ito ay talagang katawa-tawa. Paanong hindi mo alam kung saan ka galing? Ano ang pagkakaiba nito sa pagiging nasa dalawang relasyon ng sabay? Agad na ipinatong ni Jaden ang kanyang palad sa mesa nang bumangon siya mula sa kanyang kinauupuan. Nakatutok ang kanyang matigas na tingin sa galit. Anong meron sa lahat ng usapan na ito? Kung hindi lang dahil matalik na magkaibigan ang biyenan mo at ang nanay ko, hindi kayo lalabas ng hotel na ito nang magkahiwalay. Talaga. Sa mga taong ito lang. Natatawang tumayo pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Jaden. Magiging tapat ako sa iyo. Ang iyong mga bodyguard ay wala sa aking opinyon. Balak siyang pagsabihan ni Lawrence, gustong ipakita ang galit pero wala siyang nasabi nang makitang nagagalit si Jaden. Umiti si Lawrence ng malamig ng ngiti maingay na sagot ni. Masyado kang mayabang sa pagsasabi ng mga ganyan. Parang ang galing mong lumaban. Kung ganon, gusto mo bang subukan ang lakas mo sa mga bodyguard ko? Maaari kang pumili kung sino ang gusto mo. Paano kung ganoon? Isa. Talaga bang mababa ang tingin mo sa akin? Lahat sila ay maaaring lumapit sa akin para sa lahat ng pag-aalaga ko. Malamig na ngumiti at tumingin sa mga bodyguards nila ng masama. Karamihan sa mga bodyguard na ito ay mga Amerikano, at ang parehong mga lalaking may maitim na balat ay tila makapangyarihan.
Nangyari ngayon gustong subukan ang sarili. Kabanata 779. Umupo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nandito tayo para kumain, hindi para makipag-away. Sa sobrang galit ni Fiona ay muntik na siyang mawala ng malay. Nandito sila para kumain at tingnan kung makakatulong sa pagpapagamot sa lolo ni Jayden. Ito ay hindi kailanman nangyari sa kanya na ang sitwasyon ay magiging maasim, nakalimutan niya iyon ay isang lalaking mahilig manggulo. Nakatakas ito sa kanya para paalalahanan siya. Hindi nagustuhan ni Fiona si Jayden, ngunit alam niyang napakabata pa nito. Maaari wag mo lang siya hayaan. Ina, hindi ako nandito para makipag-away. Nandito ako para makipagpalitan ng karanasan sa kanila. Pinunasan ng mga kamao at naglakad papunta sa isang gilid ng kwarto. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito, binata? Pangiinis sa mga bodyguard, isang Amerikano na may mapang asar ng ngiti. Kailangan mong malaman na ang ating mga bansa ay magkaaway. Hindi ka ba natatakot na ang laban na ito ay makagambala sa kanilang kapayapaan? Ang kabilang partido ay malinaw na nagpapahiwatig ng isang bagay. Hindi talaga ako natatakot dito. Nag-isip tungkol dito at sinenyasan sila habang idinagdag niya, kung tutusin, hindi mo ako matatalo. Tumawa si Jayden. Ang yabang mo talaga. Umarap siya kay Fiona at sinabing, Tita, hindi ba nakahain ang pagkain? Itong manugang mo ay medyo show-off na tao. Mabuti ito, kailangang maparusahan ang ganyang tao para maitama ang kanyang pagmamataas. Lawrence chimed in with a pleased grin, may sense ang sinasabi ni Jayden. Let's just treat this as an entertainment program, that they're entertaining us before our meal. Ito ay isang magandang ideya. Nawala nang masabi si Fiona nang marinig ang sinabi ng mag-ama. She could only offer a sheepish smile as she spoke, sige, parang wala ng ibang paraan. Gayunpaman, kailangang mag-ingat ang lahat. Pagsubok lang yan, kaya wag kang samobra. Madam, medyo mahirap iyan. Iniling sa amin ng iyong manugang na lusubin siya, kinukutsa niya tayo. Ang isa sa mga lalaking maitim ang balat ay lumakad ng 2 hakbang pasulong at ikinulong ang kanyang mga kamay sa mga kam. Aw! Gayunpaman, alam kong kakayanin kong ayusin ang usaping ito. Malawak ang ngiti ng lalaki, tila kumikinang ang malaperlas na mapuputing ngipin. Pagkatapos ay sumugod siya na parang panther at tila pumikit siya ng malapitan, kabilas ng kidlat at itinutok ang kanyang suntok. Ang bilis naman. Expression tila morph sa isang pagtataka sa bilis ng lalaki. Malakas talaga ang mga bodyguard na ito at halos kapareho ng kay Elaine ang kapangyarihan ng lalaking maitim ang balat na ito. Natatakot ka ba ngayon, binata? Napangiti ang itim na lalaking nasa harapan niya nang makita gulat na tingin ni. Malayo lang ang layo ng kamao niya at gusto niyang makita kung makakasalubong ng mayabang na binata ang suntok niya. Ang bilis mo talagang nagulat sa akin, pero pinulupot ang kanyang mga kamay sa mga kamao at mabilis na kumilos. Tinalubong ng kamao niya ang kamao ng kalaban sa isang malakas na banggaan. Nabunot, nagzip ang lalaki sa hangin at bumagsak sa sahig. Nakaramdam siya ng sarap sa lalamunan at sa mukha ng dugo. Wala kang kapareha sa akin. Tumayo ng tuwid at winigiway ang mga kamay sa ibang bodyguards. Pwede kayong sumama sa akin. Kabanata 800. Kunin natin siya. Hindi ako naniniwala dito. Nagkatinginan ng matipunong bodyguard bago sila sumugod. Sa kabila ng kanilang bilang, wala ni isa sa kanila ang nakakapangingisda ng isang hiblabuhok ni bago sila bumagsak sa lupa. Ang mga lalaki ay maaaring nakahawak sa kanilang tiyan o dibdib sa sakit, ang kanilang mga mukha ay namumutla rin. Maraming tao ang dumaing sa sakit dahil nabali ang kanilang mga tadyang. Nagdilim ang mukha ni na Lawrence at Jayden nang makita ang kanilang mga bodyguard na nakahandusay sa sahig. Isang grupo ng walang kwentang basura. How dare you guys claim na mersenaryo kayo? Panunuya ni Jayden habang galit na napatayo. Hindi ka man lang makapanalo sa isang binata. Hindi ko maintindihan ito, young master, hindi kami basura. Ang batang ito ay tunay na napakalakas at hindi natin siya matatalo, sa totoo lang. Ang isa sa mga lalaki ay puno ng pawis ang noo dahil sa sakit. Young master, bali ang tadyang ko. Kailangan kong pumunta sa ospital. Lumabas kayong lahat.
Labas, iniling ni Jaden sa kanyang mga tauhan na pumunta sa ospital na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang matalik na kaibigan ni Fiona, si Irene ay tumawa saglit bago ito nakangiting sinabi, "Fiona, itong manugang mo ay medyo malakas." Kahit wala siyang magandang asal, magaling talaga siyang makipag-away. Medyo magaling siya. Hindi siya nag-aksaya ng 5 taon sa hukbo at nabalitaan kung isa siyang head commander. Kitang-kita na tuwang-tuwa si Fiona nang marinig niya ang papuri ni Irene. Galit na napaupo si Jaden at mamulong, "Paano kung marunong kang lumaban? Isa kang paibang manlalaban. Anong klaseng Panginoon ang hindi natin makukuha kung mayaman tayo? Makukuha ko pa ang number 1 assassin. Talagang magaling dito si Young Master Watson." Tumawa at umupo ng casual. Gayunpaman, halos hindi ako na-intimidate. Hindi ako matatakot kahit imbitahin mo ang 10 Great Assassins dito. Siyempre, kailangan mong gumastos ng malaking halaga para makapagtrabaho sila para sa iyo. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Hindi ka pwedeng magbiro ng ganyan. Nagulat si Fiona nang marinig niya kung ano sabi. Sino sa tingin niya ang 10 Great Assassins? Ang bawat miyembro ay nakakatakot na makapangyarihan at nakamamatay, hindi maaaring gumawa ng ganong biro kahit na ito ay para sa isang bluff. Tumingin kay Fiona at nakangiting sinabi, "Inay, totoo po ang sinasabi ko. Hindi ako nagbibiro." Well. Ang yabang mo kung magsalita. Tumawa si Jaden bago nagpanggap na gentleman. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kaming pamilyang Watson ay hindi maliit na tao at hindi kami magpapadala ng mga assassin para patayin ka dahil lang sa nataman mo ang aming mga bodyguard. Bukod pa riyan, hindi na namin kailangang makakuha ng mga assassin kung talagang gusto ka naming patayin. Maraming mga master sa aming pamilyang Watson at ang mga nakalaban mo ay mga bodyguard ng mas mababang rango. Wala ka pang nakita. Nakahain na ang mga pinggan at alak, kaya kain na tayo, ang anunsyo ni Lawrence. Ito ay talagang sanay sa pakikipaglaban. Kung tutuusin, medyo mahirap para sa kanya na kalabanan ang napakaraming bodyguards na mag-isa. Hindi naman nasayang ang 5 taon niyang ginugol sa hukbo. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.